Kung babalik ako sa sandaling iyon, sa gabing nagsimulang magbago ang lahat, siguro baka binaba ko na lang ang telepono. Hinayaan ko na lang na maging busy tone ang sagot sa asawa ko. Pero hindi, sinagot ko. At ang bawat hello ko sa gabing iyon ay naging simula ng isang pagkakamali na hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat. Malamig ang gabi sa Riyadh, lalo na kapag ganitong Disyembre. Pero sa loob ng mansyon ni Rahim, kakaiba ang lamig. Hindi ito galing sa aircon. Ito ay lamig na nanunuot sa mga pader, nagawa sa mamahaling marmol, lamig na nagmumula sa mga pasilyong walang tao. Sa kusinang ito, kung saan ako madalas nagtatago tuwing gabi, ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang humuni ng refrigerator at ang tibok ng sarili mong puso. Nay, yung pambayad sa motor ni Junjun, ah? Sabi mo ngayong 14 ang sahod mo? Yun ang bungad ni Efren. Walang kumusta ka? Walang pagod ka ba? Sa boses niya, ramdam ko agad ang pamilyar na tono. Yung tono na parang hindi ako asawa, kundi isang ATM machine na may malayo pang lalakbayin bago mapuno. Nakatitig lang ako sa mga kamay ko habang nakasandal sa lababo. Ang papangit na ng mga daliri ko. Magaspang, may maliliit na bitak sa gilid ng kuko dahil sa walang humpay na paggamit ng mga panlinis. At yung singsing namin, yung manipis na gintong singsing na isinuot niya sa akin 11 taon na ang nakakaraan, maluwag na. Umiikot-ikot na siya sa daliri ko, parang gusto na ring kumalas. Efren, kakahulog ko lang nung nakaraang linggo para sa tuition, di ba? Sabi ko sa'yo, itabi mo yung sobra para sa emergency. Mahinahon ang boses ko. Pero sa loob ko, parang may sumasakal sa akin. Emergency naman to, Nay. Kailangan ng bata ng motor para di na siya maglakad sa initan. Sige na, kausapin mo na yang amo mo. Mabait naman yan, di ba? Isang hingi mo lang, bibigyan ka niyan. Napapikit ako. Mabait. Oo, mabait si Rahim. Pero hindi ko alam kung bakit biglang kumirot ang dibdib ko sa salitang mabait. Si Rahim, ang matandang lalaking may mga mata na laging mukhang may hinahanap na hindi na niya makikita. Si Rahim, na sa bawat pagdaan niya sa kusina ay tumitigil sandali, hindi para mag-utos, kundi para lang tingnan kung humihinga pa ako. Bakit ba parang mas ramdam ko ang presensya ni Rahim sa bahay na to kaysa sa presensya ni Efren na nasa kabilang dulo ng mundo? Pag-iisipan ko, Efren. Sabi ko na lang, pagod na ako. Pagkababa ng telepono, tumahimik ang buong mansyon. Masyadong tahimik. At sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang isang pares ng yabag na papalapit sa pintuan ng kusina. Hindi na kailangang lumingon. Kilala ko ang tunog ng suot niyang tsinelas sa sahig na marmol. Kaya ba ako nandito sa kusina tuwing oras ng gabi dahil talagang marami pa akong trabaho o dahil alam ng subconscious ko na ito ang oras na lalabas siya para uminom ng tubig? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. At ang kawalan ng sagot na, yon, ang siya ring nagtulak sa akin sa bingit ng bangin. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam ko nang si Rahim ito. Sa bawat gabi, ang presensya niya ay nagiging bahagi na ng rutina ko, parang anino na sumasabay sa lamig ng gabi. Hindi ka pa natutulog, Felicity? Ang boses niya, mababa, malalim, at may bakas ng pagod na hindi nakukuha ng tulog. May tinatapos pa po ako, sir. Sagot ko habang abala ang mga kamay ko sa pagpupunas ng counter. Maling-mali, gabi na.
Tapos na ang lahat ng trabaho ko. Bakit ba ako nagpapanggap? Lumapit siya. Ramdam ko ang pagbagal ng mga hakbang niya. Huminto siya sa may gilid ng lababo. Hindi masyadong malapit, pero sapat na para maramdaman ko ang amoy niya. Mabango. Amoy mamahaling tabako at lumang libro. Ang asawa mo. Panimula niya. Hindi ito tanong. Narinig ko ang boses niya mula sa sala. Galit ba siya? Napahinto ako sa pagpunas. Paano niya narinig? Ang pader ng kusina ay makapal. Pero siguro, sa sobrang katahimikan ng mansyong ito, kahit ang bulong ng isang estranghero sa Pilipinas ay naririnig niya. Hindi po. Nagpapaliwanag lang po siya tungkol sa pangangailangan ng pamilya ko. Sagot ko, pilit pinapatatag na namanginang ang boses. Pero bakit parang nahihiya ako? Bakit parang may kasalanan akong ginawa sa paghingi ng pera para sa sarili kong anak? Felicity, tumingin ako sa kanya. Sa ilalim ng malabong ilaw ng kusina, nakita ko ang mga mata niya. Hindi ito ang mga mata ng isang mayamang amo na tinitingnan ang kanyang katulong. Ang mga mata niya ay parang mga bintana sa isang bahay na matagal nang walang nakatira. Malungkot. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin tungkol sa pera. Ang kailangan ko ay ang katapatan mo sa trabaho at mukhang ibinibigay mo naman iyon ng sobra-sobra. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiti na hindi abot sa mga mata niya, pero sapat na para mapatalo ng puso ko sa loob ng dibdib ko. Bakit ganito? Bakit sa tuwing mag-uusap kami, parang nagkakaroon ng puwang sa pagitan ko at ni Efren? Parang unti-unting lumalayo ang boses ng asawa ko at ang boses ni Rahim ang unti-unting pumupuno sa espasyong naiwan nito. Salamat po, sir. Mahina kong sabi. Yumuko ako. Takot na baka mabasa niya ang kung anong nararamdaman ko. Matulog ka na. Ang mga kamay mo. Tumigil siya at bago pa ako makaiwas, dahan-dahan niyang itinuro ang mga magaspang kong daliri na nakakapit pa rin sa basahan. Hindi sila ginawa para sa bleach at sabon, Felicity. Sayang. Umalis siya. Pagtalikod niya, naiwan akong nakatayo sa gitna ng kusina. Parang rebulto. Ang puso ko, hindi pa rin humuhupa ang bilis ng tibok. Sayang. Isang simpleng salita. Pero bakit parang... Yun. Ang pinakamagandang bagay na narinig ko sa loob ng 10 taon. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit sa tuwing tinitingnan niya ako, parang nakikita niya ang isang bahagi ko na matagal ko nang kinalimutan. Ang bahaging babae, hindi lang ang bahaging ina o asawa na laging nagpapadala ng pera. Pinatay ko ang ilaw ng kusina. Sa dilim, naisip ko ang mukha ni Efren. Pilit kong inalala ang mga ngiti niya, pero bakit parang malabo na? Bakit parang mas buhay ang alaala ng mga mata ni Rahim kaysa sa mukha ng sarili kong asawa? Natatakot ako. Hindi dahil sa amo ko, kundi dahil sa nararamdaman kong unti-unting pagguho ng mundo ko. Yung mundong matagal kong iningatan. Pero mukhang hindi ko na pala kayang panindigan. Ano ba itong pinapasok ko? Tanong ko sa sarili habang naglalakad pabalik sa kwarto ko. Walang sumagot. Ang tanging sagot ay ang sarili kong hininga na hindi na magkamayaw sa paghabol sa mga pangyayaring hindi ko maintindihan. Napakabigat ng gabi. Minsan, naiisip ko, ito na ba ang kapalit ng paglayo ko? Ang maging isang multo sa sarili kong buhay? Kinabukasan, parang may kung anong bahagi ng isip ko ang hindi mapakali. Habang naglilinis ako sa library, ang paboritong tambayan ni Rahim, hindi ko mapigilang mapatingin sa mga gamit niya.
Mga lumang libro, mga frame na may larawan ng asawa niyang pumanaw na, mga mamahaling relo. Lahat ng ito, saksi sa karangyaan na hindi ko kailanman inakala na mapapabilang ako. Pero hindi karangyaan ang nakikita ko. Nakikita ko ang kalungkutan. Habang pinapagpagan ko ang isang lumang leather-bound na journal sa ibabaw ng mesa, aksidente itong nabuksan. Isang tuyong bulaklak ang nalaglag mula sa mga pahina. Sampagwita. Napaatras ako. Bakit may sampagwita rito? Sa gitna ng disyerto? Pinulot ko ang tuyong bulaklak at sa isang iglap, parang bumalik ako sa likod bahay namin sa probinsya. Amoy lupa, amoy ulan, amoy tahanan. Itago mo yan. Isang boses ang narinig ko. Napatalon ako. Si Rahim, nakatayo pala sa may pinto, nakasuot ng disente, pero may hawak na baso ng kape. Hindi siya mukhang galit. Nakatingin lang siya sa bulaklak na hawak ko. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Inilagay ko agad ang bulaklak sa ibabaw ng mesa. Lumapit siya. Hindi siya tumigil sa paglapit hanggang sa magkatabi na kami sa harap ng mesa. Ramdam ko na naman ang amoy ng tabako at lumang libro. Ang asawa ko ang nagdala niyan mula sa Pilipinas. Maraming taon na ang nakalilipas. Sabi niya, iyan ang amoy ng pag-ibig. Tumingin siya sa akin. Ikaw, Felicity, kailan ang huling beses na nakaamoy ka ng pag-ibig? Ramdam ko ang init sa pisngi ko. Matagal na po, sir. Masyadong naging abala ang buhay sa pagtatrabaho. Abala, ulit niya. Parang kinukutya ang salita. Ganyan ang sagot ng mga taong nakalimutan ng mabuhay para sa sarili nila. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali natin? Tumingin ako sa kanya, naghihintay. Ang library ay napakatahimik. Parang nakikinig din ang mga dingding. Ang isipin na ang pagsasakripisyo ay sapat na para tawaging buhay, sabi niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang tuyong sampagwita at ibinalik sa loob ng journal. Ang mga daliri niya, nagdampi sa mga daliri ko. Malamig ang balat niya, pero parang kuryente ang dumaan sa akin. Minsan, ang mga tao ay parang bulaklak na ito. Napakaganda, pero hinayaan lang nating matuyo dahil nakalimutan nating diligan. Bakit niya sinasabi ito? At bakit parang hindi siya tumitingin sa journal, kundi sa mga mata ko? Dapat na po ba akong maglinis sa ibang kwarto, sir? Pautal-utal kong tanong. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang huminga. Manatili ka muna, utos niya. Hindi sa paraan ng amo, kundi sa paraan ng isang taong uhaw sa kausap. Basahan mo ako, kahit anong pahina. Gusto ko lang marinig ang boses mo na hindi nag-aabala sa pag-iisip ng pera o trabaho. Hindi ko alam kung bakit, pero kinuha ko ang libro. Pinuksan ko sa kung saan man ito tumama. Ang kamay ko, bahagyang nanginginig. At sa gitna ng katahimikan, nahanap ko ang sarili ko. Pagbasa ko ng pangungusap na yon, biglang tumulo ang isang luha ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa pagod o dahil sa wakas, may taong nakikinig sa akin. Tumingin si Rahim sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng isang emosyong hindi ko mapangalanan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kamay niya at pinunasan ang luha ko gamit ang kanyang hinlalaki. Isang haplos lang, pero sapat na para gumuho ang lahat ng pader na itinayo ko. Huwag kang umiyak, Felicity, mahina niyang sabi. Dito, sa bahay na to, hindi ka na kailangang maging matatag ng mag-isa. Sa sandaling iyon, alam ko na. Alam ko na ang panganib.
Alam ko na ang laro. Pero bakit sa halip na tumakbo, parang gusto ko pang manatili? Ano ba itong ginagawa ko? At paano ko ito ipapaliwanag sa sarili ko pagdating ng gabi? Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa buong buhay ko sa Riyadh. Hindi dahil sa dami ng trabaho, kundi dahil sa sandstorm na tila nagkukulong sa amin sa loob ng mansyong ito. Ang mga bintana ay nag-uumpugan sa lakas ng hangin at ang ingay ng buhangin na humahampas sa labas ay parang mga kaluluwang humihingi ng pasok. Mag-isa lang ako sa kusina nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong gusali. Felicity, ang boses ni Rahim. Wala sa tono ng pag-uutos, kundi sa tono ng isang taong nabigla. Mabilis akong gumalaw, kinuha ang flashlight na lagi kong nakatago sa drawer. Paglabas ko ng kusina, nakita ko siya sa koridor. Nakahawak siya sa pader. Ang mukha niya ay namumutla at ang paghinga niya ay mabigat. Mas mabigat kaysa sa normal. "Sir, okay lang po ba kayo?" Mabilis akong lumapit. Hindi ako makahinga." Bulong niya. Napaupo siya sa sahig. Ang mga kamay ay nakahawak sa dibdib niya. Doon na nag-unahan ang kaba ko. Atake ba ito? Hindi ako nag-isip. Hindi ako nag-alinlangan. Lumuhod ako sa tabi niya at hinaplos ang likod niya. Pilit na pinapakalma ang sarili para hindi ako magpanik. Ang init ng katawan niya ay tumatagos sa suot niyang damit. "Dito lang po kayo. Kukuha ako ng tubig at gamot niyo," sabi ko. Pero hinawakan niya ang pulso ko. Ang higpit ng hawak niya ay hindi pang matanda. "Wag, wag mo akong iwan," sabi niya sa pagitan ng mga habol na hininga. Doon, sa gitna ng kadiliman, na tanging ang liwanag ng flashlight ang nagbibigay ng kaunting pag-asa. Kaming dalawa lang ang mundo. Wala si Efren. Wala ang mga utang. Wala ang mga pangangailangan ng pamilya ko sa Pilipinas. Ang tanging narito ay ang lalaking humihingi ng tulong at ang babaeng handang magbigay nito. Dahan-dahan, inalalayan ko siyang maupo sa malapit na sofa. Pinunasan ko ang pawis sa noo niya gamit ang panyo ko. Ang bawat haplos ko sa balat niya ay parang nakakakuryente sa akin. "Bakit? Bakit mo ako tinutulungan?" Tanong niya. Ang mga mata niya ay nakapako sa akin. Ang liwanag ng flashlight ay tumatama sa mukha namin. Nagbibigay ng mga aninong lalong nagpapadiin sa tensyon. Dahil tao ka, sir. At dahil ikaw lang ang nakakakita sa akin dito, sagot ko. Masyadong tapat. Masyadong totoo. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya ako. Parang binabasa ang bawat hibla ng pagkatao ko. Ang distansya sa pagitan namin ay unti-unti nang nawawala. Ramdam ko ang hininga niya sa mukha ko, amoy kape, at isang kakaibang kalungkutan. At pagkatapos, nang hindi ko inaasahan, dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Ang puso ko, parang lalabas na sa dibdib ko. Ito na yon. Ito ang linya. Isang hakbang pa, at wala na akong balikan. "Felicity!" Tawag niya sa pangalan ko, na parang isang panalangin. Hindi ako umurong. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang katawan ko ay kusa ng sumuko. Ang mga kamay ko, na dati ay laging busy sa paglilinis, ay kusa ng gumapang patungo sa balikat niya. Ito na ba? Sa gitna ng malakas na bagyo sa labas, ang loob ng mansyong ito ay naging sentro ng isang tahimik ngunit mapanganib na desisyon. Alam kong mali. Alam kong kinabukasan, pagsisisihan ko ito. Pero sa sandaling iyon,
Ang tanging alam ko lang ay ang init ng kamay niya sa pisngi ko. Fade to black. Ang liwanag ng flashlight ay biglang na-off. At sa dilim, naramdaman ko ang unang pagkakataon na may humawak sa akin hindi bilang katulong, kundi bilang isang babae. Ang katahimikan ni Aling Tasing ay hindi lang basta katahimikan. Ito ay isang uri ng bigat na bumabalot sa buong mansyon. Habang pababa ako ng hagdan, ramdam ko ang bawat tingin niya. Matalas, mapanuri, at parang hinuhubaran ako ng lahat ng lihim na tinatago ko sa ilalim ng abaya ko. Magandang umaga, Felicity, sabi niya habang pinapanood akong maglakad patungo sa kusina. Ang tono niya ay hindi masungit, pero ang ngiti niya ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mukhang mahimbing ang tulog mo kagabi, ah. Hindi ka man lang ba nakarinig ng anuman noong kasagsagan ng bagyo? Tumigil ako. Ramdam ko ang pamumula ng aking leeg hanggang sa aking mga tainga. Po? Opo. Nakatulog po ako ng mahimbing. Pagod po siguro sa trabaho. Tumawa siya ng mahina. Isang tawa na parang nakarinig ng isang biro na ako lang ang hindi nakakaunawa. Ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon. Akala ko kasi narinig ko ang yabag ng kung sino sa koridor. Hindi na ako sumagot. Dumiretso ako sa kusina at sinimulang ihanda ang agahan. Ang mga kamay ko ay nanginginig pa rin. Alam niya. Sigurado akong alam niya. Si Aling Tasing ang matang hindi natutulog sa bahay na ito. Pagdating ni Rahim sa hapagkainan, hindi siya tumingin sa akin. Nanatili siyang seryoso, nakatuon ng pansin sa kanyang pahayagan. Pero noong dumaan ako para ilagay ang kape niya, naramdaman ko ang pagdampi ng daliri niya sa aking palad. Isang mabilis, palihim na haplos. Huwag kang matakot, ang ipinapahiwatig ng hawak niya. Pero paano ako hindi matatakot? Pagkatapos ng agahan, habang naglilinis ako sa labas ng kwarto ni Rahim, tumunog ang cellphone ko sa loob ng bulsa ko. Ang tawag ni Efren. Nay, bakit hindi ka agad sumagot kagabi? Tumatawag ako ng ilang beses, Bungad niya agad. Hindi man lang tinanong kung kumusta ako pagkatapos ng bagyo. Pasensya na, Efren. Nawalan ng kuryente dahil sa bagyo. Pagod na pagod ako. Sagot ko. Pilit pinapatatag ang boses habang sinisipat kung may nakakarinig sa akin. Pagod? Lagi ka nalang pagod? Yung pinapadala mo, kulang pa rin para sa motor. Sabi ng mekaniko, kailangan daw ng dagdag para sa accessories. Accessories? Para sa motor na hindi ko naman masasakyan. Para sa motor na nagiging dahilan para mawalay ako sa mga anak ko. Efren, hindi pa ako sahod. Hintayin mo ako. Sabi ko, ang boses ko ay nagsisimulang manginig hindi sa takot, kundi sa galit. Bakit? Anong ginagawa mo riyan? Nagtatrabaho ka ba talaga? Baka naman may iba ka na ring pinaglalaanan ng pera mo, Para akong sinampal. Ang hinala niya ay tumama sa gitna ng puso ko. Ano bang sinasabi mo? Wala. Basta, ipadala mo na lang ang sahod mo agad. Pagdating ng petsa, wag mo akong susubukan, Felicity. Kilala kita. Binabaan niya ako ng telepono. Naiwan akong nakatayo sa hallway. Hawak-hawak ang phone ko. Nangangarag. Kilala niya ako? Hindi na. Hindi na niya ako kilala. Ang babaeng nakikipag-usap sa kanya ngayon ay hindi na ang Felicity na umalis ng Pilipinas ng puno ng pangarap. Paglingon ko, nandoon si Aling Tasing. Nakatayo siya sa dulo ng hallway. Hawak ang basahan. Nakatingin sa akin ng diretso.
Mahirap talagang magtago ng lihim, Felicity. Sabi niya ng mahina habang lumalakad papalapit. Lalo na kung ang lihim na yon ay unti-unting lumalaki sa loob mo. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Ang tinutukoy ba niya ay ang relasyon namin ni Rahim? O may iba pa siyang alam? Saan niya nakuha to? At bakit niya hawak ang resulta ng pagsusuri na ako mismo? Hindi ko pa nakikita. Napatigil ang tibok ng puso ko. Ang papel na hawak ko ay hindi basta resibo. Ito ay isang pregnancy test result na hindi ko pa sana dapat malaman. O hindi ko pa inamin sa sarili ko. Positive. Ang salitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan. Paano nalaman ni Aling Tasing? At bakit niya ito hawak? Ramdam ko ang pag-ikot ng paningin ko. Ang mga pader ng mansyon na dati ay parang proteksyon. Ngayon ay parang kulungan na unti-unting sumisikip. Hindi ko na napansin ang paglapit ni Rahim sa likuran ko. Felicity, may problema ba? Bakit ang putla mo? Hindi ako nakapagsalita. Iniabot ko sa kanya ang papel. Ang kamay ko, hindi na lang basta nanginginig. Parang wala na itong malay. Nang mabasa ni Rahim ang nilalaman ng papel, tumigil ang mundo. Ang mga mata niyang laging malungkot ay napalitan ng gulat, na sinundan agad ng isang kakaibang liwanag. Isang timpla ng takot at hindi maipaliwanag na saya. Felicity, bulong niya. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko, pero agad ko itong binawi. Hindi ito maaari, Rahim. Pabulong kong sabi, ang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Efren, ang pamilya ko, ang buhay ko sa Pilipinas. Paano? Paano ito nangyari? Hindi ko alam kung paano ito nangyari sa aspetong medikal. Sagot niya. Lumapit siya at pilit akong hinawakan sa balikat. Pero alam ko kung bakit ito nangyari sa aspetong emosyonal. Felicity, ito ang sagot sa matagal ko nang pinagdarasal. Isang bagong buhay. Sagot sa dasal mo, paano naman ang buhay ko? Halos sumigaw ako, pero pilit kong hininaan ang boses ko. Kapag nalaman ito ni Efren, patay ako. Kapag nalaman ito ng mga anak ko, wala na silang mukhang ihaharap dahil sa akin. At kapag nalaman ito ng mga amo mo o ng mga tao rito, mapapauwi ako ng walang dala, walang karangalan, walang trabaho, hinding-hindi kita papayagang umuwi ng ganyan. Matigas na sabi ni Rahim. Aayusin natin ito. Magtatayo tayo ng bagong buhay. Dito, sa labas ng mansyong ito. Pero bago pa ako makasagot, isang tunog ng pagpalakpak ang umaling-aungaw sa hallway. Si Aling Tasing. Nakasandal siya sa pader, nakangisi. Ang ngiti na hindi ko kailanman magugustuhan. Napakaromantiko, wika niya. Sayang lang dahil ang usapang yan ay may nakikinig na ibang tao. Nanigas ako. Anong ibig mong sabihin? Zainab! Sagot niya habang itinuturo ang dulo ng hallway. Nandoon ang anak na babae ni Rahim, si Zainab. Ang babaeng laging nakatingin sa akin nang may pagdududa. Ang babaeng laging nagbabantay sa bawat galaw ng ama niya. Nakatayo siya doon, hawak ang kanyang telepono, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit. Nakalev, bulong ni Zainab. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Narinig niyo ba? Nakalev ang lahat ng pinag-usapan niyo. Narinig ng lahat ng tauhan dito. Narinig ng mga kapatid ko. At higit sa lahat, tumingin siya sa akin ng may matinding pandidiri. Narinig ng asawa mo sa Pilipinas, Felicity. Tumawag ako sa number na nakita ko sa phone mo kanina habang nasa banyo ka.
Gusto ko lang siguraduhin kung anong klase ng babae ang sumisira sa pamilya namin. Dapat ko bang sagutin ang tawag na sisira sa lahat ng meron ako? Ang bawat segundong lumilipas habang nagriring ang telepono ay parang isang taon. Ang bawat beep ng video call ay parang palakol na humahati sa natitirang dignidad ko. Hindi ko sinagot. Hindi ko kaya. Pero hindi rin ako makagalaw. Sagutin mo, Felicity. Hamon ni Zainab. Ang boses niya ay malamig. Parang yelo. O baka gusto mong ako ang sumagot at ipakita sa kanya ang magiging kapatid ng mga anak niya. Zainab, tama na, sigaw ni Rahim. Lumapit siya sa anak niya, pero umatras si Zainab. Huwag mo akong lalapitan, Itay. Hindi mo ba nakikita? Ang babaeng to ang dahilan kung bakit hindi na natin naramdaman ang init ng ina natin sa bahay na to. At ngayon, nagdadala siya ng mantsa sa pangalan natin nang nakatingin lang ako kay Aling Tasing. Nakita ko ang pagpindot niya sa sarili niyang phone. Marahil ay pinapanood niya ang mga reaksyon ng ibang tauhan sa kabilang linya. Ang mansyon na ito, na dati ay tahimik na santuwaryo, ay naging entablado ng aking kahiyaan. Efren, bulong ko sa sarili ko. Biglang namatay ang tawag. Pero hindi ito ang katapusan. Isang mensahe ang pumasok. Felicity, sino yan? Sino ang lalaking kasama mo? Umuwi ka na. At wag ka nang magpapakita sa mga anak mo. Tapos na tayo. Ang mga salitang iyon, parang mga bala na tumagos sa dibdib ko. Hindi galit ang naramdaman ko agad, kundi isang matinding panghihina. Nawala na. Ang lahat ng pagod ko sa loob ng 10 taon, ang mga gabing hindi ako natulog para lang makapagpadala ng pera, ang pagtitiis ko sa lamig at lungkot, lahat ng iyon ay naglaho sa isang simpleng text message. Masaya ka na ba? Tanong ko kay Zainab. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Nasira mo na ang lahat. Ang pamilya ko, ang buhay ko. Masaya ka na ba? Hindi siya sumagot, pero nakita ko ang bahagyang pag-alog ng balikat niya. Nasasaktan din siya. Ang lahat ng galit niya ay pagtatanggol lang sa alaala ng ina niya. Umalis ka na rito, Felicity, sabi ni Rahim. Hindi ito pagtataboy. Umalis ka na habang kaya mo pa. Hindi ka naligtas dito. Rahim, paano ang bata? Tanong ko. Tumitig siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Ang pagiging makapangyarihan niya ay parang naglaho sa harap ng galit ng sarili niyang mga anak. Iingatan ko siya, sabi niya. Pero hindi ka na pwedeng manatili. Tumalikod ako. Habang naglalakad ako palayo sa mansyon, palayo sa lahat ng binuo ko, naramdaman ko ang paghampas ng buhangin sa balat ko. Ang disyerto ng Riyadh ay parang handang lamunin ako. Wala na akong asawa. Wala na akong pamilya sa Pilipinas. Ang tanging dala ko ay isang bag na may kaunting damit at ang isang batang nabubuo sa loob ko. Habang naglalakad ako sa gilid ng highway, wala akong direksyon. Hindi ko alam kung saan pupunta. Hindi ko alam kung saan kukuha ng makakain. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tabi ko. Bumukas ang bintana. Si Aling Tasing. Hindi ka makakatagal ng isang gabi sa labas, sabi niya. Ang tono niya ay wala ng pangungutya, kundi parang awa na lang. Sumakay ka. May kakilala akong tutulong sa mga katulad mo. Pero tandaan mo, ang pinasok mong gulo, hindi mo na matatakasan kahit saan ka magpunta. Ano ang naghihintay sa akin sa tulong ni Aling Tasing? At bakit niya ako tinutulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin?
Ang loob ng sasakyan ni Aling Tasing ay amoy luma. Amoy ng mga gamit na hindi nasisikatan ng araw. Walang nagsasalita. Tanging ang ugong ng makina at ang hampas ng hangin sa labas ang naririnig. Sa bawat paglingon ko sa bintana, ang disyerto ay tila walang katapusan. Parang isang dagat na buhangin na handang maglubog sa anumang mali. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko. Ang boses ko ay tuyot. Parang ang lalamunan ko ay puno na rin ng buhangin. Matagal mo akong kinamumuhian, Tasing. Bakit ngayon? Ikaw pa ang magdadala sa akin sa lugar na to. Tumingin siya sa akin sa rearview mirror. Ang mga mata niya ay hindi na mapanuri. Ito ay pagod. Akala mo ba ay gusto ko ang mansyon na yon? Akala mo ba ay masaya ako sa pagiging anino ni Rahim sa loob ng 30 taon? Hindi ako sumagot. Nakikinig lang ako. Dati. Katulad mo rin ako. Patuloy niya. Umalis ako sa probinsya. May pangarap. May asawang naghihintay. Pero ang disyerto ang humubog sa akin. Natutunan ko na sa mundong ito, walang nagmamahal sa atin, maliban sa ating sarili. Ang pagtulog mo sa kama ni Rahim? Yun ang pinakamalaking pagkakamali mo. Hindi dahil sa moralidad, kundi dahil sa kapangyarihan. Anong ibig mong sabihin? Ang mga anak ni Rahim ay hindi basta-basta. Si Zainab, may mga koneksyon yan na hindi mo kayang labanan. Ang tulong na ibibigay ko sa iyo ay hindi dahil gusto kitang iligtas. Binibigyan kita ng pagkakataon na maglaho. Sa mundong ito, kapag naglaho ka, wala kang utang, wala kang kasalanan, wala kang nakaraan. Huminto ang sasakyan sa isang liblib na compound sa labas ng lungsod. Hindi ito hotel. Hindi rin ito bahay. Mukha itong isang lumang gusali na ginawang pansamantalang tirahan ng mga babaeng tulad ko. Mga babaeng itinapon ng tadhana at ng mga amo nila. Pagbaba ko, sinalubong ako ng isang babaeng mukhang may edad na. May hawak na listahan. Felicity! Tawag niya sa pangalan ko. Dito, wala kang pangalan. Wala kang nakaraan. May trabaho para sa'yo sa isang laundry facility malapit dito. Hindi malaki ang kita, pero may matutulugan ka at pagkain. Tumingin ako kay Aling Tasing bago siya umalis. Bakit mo ako tinutulungan? Ulit ko. Ngumiti siya ng bahagya. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo, Felicity. Nakikita ko ang pagkabigo. At alam ko na sa loob ng ilang linggo, babalik at babalik ka rin sa mansyon na yun para hingin ang hustisya para sa anak mo. At sa araw na yon, sana handa ka na. Umalis ang sasakyan niya. Iniwan akong nakatayo sa harap ng isang gusaling parang bilangguan. Pumasok ako. Ang silid ay maliit. May 4 na higaan. Sa isang sulok, may nakita akong babaeng nakatalikod. Nag-aayos ng kanyang gamit. Paglingon niya, nanlaki ang mga mata ko. Hindi siya estranghero. Siya si Elena, ang dating kaibigan ko na naglaho na lang sa Riyadh 3 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng binalita nilang patay na o nakulong. Elena, bulong ko. Tumingin siya sa akin. Walang emosyon sa kanyang mukha. Huwag mong sasabihin ang pangalan ko, sabi niya. Dito, ang bawat pangalan ay may presyo. At kung ayaw mong mabura ng tuluyan sa mundong ito, manahimik ka. Anong ibig mong sabihin na pain? Pabulong kong tanong. Ang boses ko ay nanginginig habang sinusubukan kong huwag mapansin ang ibang mga babae sa silid na nakatingin sa amin. Humakbang si Elena papalapit. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Si Zainab, hindi siya tumigil sa pagpapaalis sa iyo, Felicity.
Ang pamilya nila may mga lihim na mas mabaho pa sa disyerto. Ang babaeng ipinakilala ni Rahim bilang bagong asawa o kasama ay isa lamang sa mga pawn nila. Dinala ka ni Tasing dito para gamitin ka sa isang bagay na hindi mo magugustuhan. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang babaeng may hawak ng listahan kanina, kasama ang dalawang lalaking nakaitim na abaya. "Felicity," tawag ng babae. "May naghihintay sa'yo sa labas. Isang kliyente. Kailangan mo silang pagsilbihan sa isang pribadong villa." "Hindi ako magtatrabaho sa ibang amo," sigaw ko, pero agad na humawak si Elena sa braso ko. Pinipigilan ako. "Kung tatanggi ka, Felicity, hindi lang ikaw ang madadamay," pabulong na sabi ni Elena. "Tandaan mo, buntis ka. Gusto mo bang manganak sa loob ng selda ng mga pulis dahil sa mga gawa-gawang kaso nila?" Wala akong nagawa. Sumama ako sa kanila. Habang naglalakad kami patungo sa isang mamahaling sasakyan sa labas, naramdaman ko ang lamig ng gabi. Hindi ito ang lamig ng Riyadh. Ito ay lamig ng isang bitag na unti-unting sumasara. Pagdating namin sa villa, hindi ito ang mansyon ni Rahim. Ito ay isang mas maliit, mas modernong bahay sa gitna ng gated community. Pagpasok ko, ang tumambad sa akin ay hindi isang kliyente, kundi si Zainab. Nakaupo siya sa isang mahabang mesa, humihigop ng tsaa. "Naupo ka," utos niya. Hindi na siya galit. Ngayon, siya ay parang isang hari na nagpaplano ng susunod na paggalaw sa chess. "Bakit mo ako dinala rito?" tanong ko. Pilit na pinapatatag ang tuhod ko na halos manghina na. "Ang tatay ko," panimula ni Zainab, "ay masyadong mahina ang puso pagdating sa mga katulad mo. Pero ako, may kailangan ako sa'yo. Ang bata sa sinapupunan mo ang tanging legal na paraan para makuha ko ang tiwala ng board of directors sa negosyo ng tatay ko. Sa batas nila rito, ang isang anak na ipinanganak sa labas ng kasal ay kailangang dumaan sa isang proseso at kailangan ko ang pirma mo." "Pirma? Para saan?" "Para ilipat ang karapatan ng bata sa akin pagkapanganak," sagot niya ng walang emosyon. "Kapag ginawa mo yon, bibigyan kita ng sapat na pera para makauwi sa Pilipinas at hindi mo na kailangang maranasan ang hirap ng bilangguan." Naramdaman ko ang pagpintig ng tiyan ko. Ang anak ko, ang tanging alaala ng maikling kaligayahan ko kay Rahim, gusto nilang gawing ari-arian? "Hinding-hindi ko gagawin yon," matigas kong sagot. Tumayo si Zainab at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang baba ko ng mahigpit. "Hindi mo naiintindihan, Felicity. Hindi ito negosasyon. Ito ay listahan ng pagpipilian mo. Ang pirmahan ang papel at mabuhay ng marangal bilang isang bagong tao, o hayaan ang asawa mo sa Pilipinas na malaman ang lahat ng detalye, pati ang kasinungalingan mo tungkol sa perang ipinadala mo, at ang kaso ng pagnanakaw na ipapataw ko sa iyo rito." Ang panulat ay parang naging mabigat na bakal sa kamay ko. Deceased. Ang pangalan ni Elena ay nakasulat doon, kasama ang iba pang mga babaeng nakilala ko sa compound. Hindi sila nakauwi ng maayos. Sila ay binura. Anong nangyari sa kanila? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong habang nakatitig sa listahan. Hindi sumagot si Zainab. Ngumiti lang siya, isang ngiti na walang halong saya, kundi pagkapagod. "Ang mga babaeng tulad ninyo ay madaling palitan, Felicity. Huwag mong gawing mas mahirap ang lahat para sa sarili mo." Tumingin ako sa paligid. Ang villa ay marangya, pero ang pader ay parang naglalabas ng lamig.
Alam kong hindi ako makakaalis dito ng buhay kung hindi ako pipirma. Pero kung pipirma ako, mamamatay ang bahagi ng pagkatao ko na naniniwalang may pag-asa pa. Dahan-dahan kong inilapag ang panulat sa mesa. Kung pipirma ako, sigurado ba akong hindi niyo ako ipapapatay? Ang kailangan ko lang ay ang bata, sagot ni Zainab. Ang buhay mo ay wala ng halaga sa akin sa sandaling mailipat ang legal na karapatan sa bata. Ang buhay ko ay wala ng halaga. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ko, isang mapanganib na plano. Kung gusto nilang makuha ang bata, ibibigay ko, pero hindi sa kanila. Pipirma ako, sabi ko. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha ni Zainab. Inilapit niya ang papel. Pero bago pa dumapo ang ballpen sa papel, biglang namatay ang mga ilaw sa buong villa. Isang malakas na crash ang narinig mula sa pinto ng kusina. Zainab! Sigaw ng isang lalaki, boses ni Rahim. Itay? Gulat na tawag ni Zainab. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang paghila sa braso ko. Hindi si Zainab. Hindi si Rahim. Isang kamay na pamilyar ang haplos. Magaspang. Pamilyar. Tumakbo ka. Bulong ng boses sa tenga ko. Si Elena. Hindi ko na hinintay na bumalik ang ilaw. Tumakbo ako patungo sa pinto ng kusina. Ang bawat hakbang ko ay parang pagtakas mula sa hukay. Ramdam ko ang mga yabag ng mga gwardya sa likuran ko. Ang ingay ng pag-aaway ni Rahim at Zainab sa sala. Felicity, wag! Sigaw ni Rahim. Pero huli na. Nakalabas ako sa garden, tumalon sa mababang pader, at tumakbo ng mabilis sa dilim ng disyerto. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging gabay ko ay ang liwanag ng buwan. Ang hangin ay humahampas sa mukha ko. Ang bawat hininga ko ay parang kutsilyong humahati sa dibdib ko. Buntis ako. Kailangan kong mag-ingat. Tumakbo ako hanggang sa makarating ako sa isang lumang istasyon ng bus sa labas ng lungsod. Doon, nakita ko si Elena. Hinihingal. Hawak ang isang maliit na bag. Akala ko hindi ka susunod, sabi niya. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko, habang sinusubukang pakalmahin ang tibok ng puso ko. Dahil ang batang dala mo ay hindi lang anak ni Rahim, sabi ni Elena. Sabay abot sa akin ng isang dokumento na kinuha niya sa mesa ni Zainab habang nagkakagulo. Tingnan mo. Binuksan ko ang papel sa ilalim ng liwanag ng poste. Ito ay isang DNA test report. Nakatitig ako sa resulta at halos matumba ako. Ang mga titik sa papel ay tila sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Hindi si Rahim ang ama. Si Efren? Paano? Ang asawa ko na nasa kabilang dulo ng mundo? Ang asawa ko na hindi ko nakapiling sa loob ng halos 3 taon? Hindi. Hindi ito totoo. Bulong ko habang nanlalabo ang paningin ko. Elena, anong ibig sabihin nito? Baka nagkamali lang ang laboratorio. Walang nagkamali, Felicity. Seryosong sagot ni Elena habang iginagaya niya ako sa isang bus na kakadating lang. Ang pamilya ni Rahim, lalo na si Zainab, ay matagal nang nagmamanman sa buhay mo. Hindi aksidente ang pagpunta mo sa Riyadh. Hindi aksidente ang pagiging amo mo ni Rahim. Habang sumasakay kami sa bus, ang bawat pag-ugong ng makina ay parang pagtibok ng isang bombang malapit ng sumabog. Ang mga pasahero ay halos tulog na. Mga taong tulad ko. Mga pagod. Mga sawimpalad. Noong umalis ka sa Pilipinas,
Hindi ba't may binigay sa iyong gamot ang biyenan mo? Pagpapatuloy ni Elena. Sabi nila, pampalakas ng katawan para sa pag-a-abroad. Hindi ba? Napatigil ako. Oo. Ang bitamina na ipinainom sa akin ni Aling Rosa, ang nanay ni Efren. Bago ako sumakay ng eroplano, sabi nila, kailangan ko raw yon para hindi ako mahilo sa biyahe. Dinala ka rito para maging surrogate. Pagpapatuloy ni Elena. Ang pamilya ng asawa mo may utang na loob o sabihin nating may masamang transaksyon sa pamilya ni Rahim. Ang anak na dala mo, hindi ito bunga ng pag-ibig o tukso. Ito ay produkto ng isang medikal na eksperimento na matagal na nilang pinaplano. Ang biological father ng batang yan ay si Efren. Pero ang nagpondo sa buong proseso ay si Zainab. Pakiramdam ko, susuka ako. Ang tiyan ko na dati ay itinuturing kong santuwaryo ng pag-asa, ngayon ay parang isang produkto na lamang sa mata ng mga taong ito. Bakit nila ginagawa ito? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit dahil ang pamilya ni Rahim ay kailangang magkaroon ng legal heir na may dugong Pilipino para sa isang malaking proyekto sa lupain na pagmamay-ari ng pamilya nyo sa probinsya. Kapag ang bata ay ipinanganak at nakapangalan sa batas nila, makukuha nila ang lahat ng lupa ninyo. Paliwanag ni Elena. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Riyadh ay unti-unting lumalayo. Pakiramdam ko, ang buong buhay ko, ang pag-alis ko, ang sakripisyo ko, ang bawat sentimong ipinadala ko, ay isang malaking kasinungalingan. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa isang lugar kung saan hindi nila tayo mahahanap, sagot ni Elena. May mga babaeng katulad natin na nag-oorganisa sa mga bundok ng Asir. Doon, itatago natin ang bata hanggang sa makapanganak ka. Pero Felicity, kailangan mong magdesisyon. Anong desisyon? Kapag nailabas mo ang bata, kailangan mong piliin. Ang protektahan ng anak mo at mabuhay bilang pugante habang buhay. O ibigay ang bata at bumalik sa Pilipinas bilang isang taong mayaman pero walang kaluluwa. Tumingin ako sa sarili kong tiyan. Ang bata ay gumalaw, isang mahinang sipa na parang nagpapaalala sa akin na siya ay buhay. Siya ay tao, hindi kasangkapan. Isang malakas na alog ng bus ang nagpabalik sa akin sa realidad. Ang SUV ni Zainab ay padaskol na bumangga sa gilid ng bus dahilan upang magsigawan ang mga pasahero. Ang tunog ng mga nag-uumpugang bakal ay parang kulog sa gitna ng disyerto. Humapit ka! Sigaw ni Elena. Kinuha niya ang emergency hammer sa gilid ng upuan at pinalo ang bintana. Ang salamin ay nabasag at ang malakas na hangin ng disyerto ay pumasok, kasama ang amoy ng nasusunog na goma. Tatalon tayo paghinto ng bus, utos ni Elena. Paano ang bata? Hindi ko kaya. Ang sigaw ko habang nakayakap sa tiyan ko. Ang takot na nararamdaman ko ay hindi na para sa sarili ko, kundi para sa buhay na unti-unting lumalakas sa loob ko. Sa isang iglap, huminto ang bus dahil sa pagkakaaberya ng gulong na tinamaan ng SUV. Bago pa man makalapit ang mga armadong tauhan ni Zainab, tumalon kami ni Elena sa kabilang bahagi ng bus, sa direksyon ng mga buhangin na hindi na nasisinagan ng mga headlights. Nagtakbuhan kami sa dilim. Ang bawat hakbang ko sa malambot na buhangin ay parang humihila sa akin pababa. Rinig ko ang mga putok ng baril sa malayo. Hindi sila nagpapaputok para pumatay agad. Nagpapasiklab sila, sinusubukan kaming takutin para sumuko. Huwag kang lilingon! Sigaw ni Elena. Huminto kami sa ilalim ng isang malaking bato na nagsilbing silungan.
Humihingal kaming dalawa. Dito, sa gitna ng kawalan, napagtanto ko ang isang bagay. Ang pagtakbo ay hindi solusyon. Habang tumatakbo kami, sinusundan nila ang mga yapak namin. Elena, bulong ko habang nakasandal sa bato. Huwag mo na akong sundan. Ang mga tauhan nila, ikaw ang target nila dahil sa impormasyong hawak mo. Anong ibig mong sabihin? Maghihiwalay tayo, sabi ko. Kinuha ko ang DNA test result na nakatago sa bulsa ko. Ibigay mo ito sa media o sa kahit sinong embassy na tutulong sa atin. Ako ang gagamitin kong pain. Kapag nakita nila ako, susundan nila ako. At sa panahong iyon, malayo ka na. Hindi kita iiwan, Felicity. Kailangan mo para sa bata. Sa gitna ng aming pagtatalo, may narinig kaming yabag. Hindi ito yabag ng takot. Ito ay yabag ng isang taong sigurado sa kanyang ginagawa. Mula sa likod ng malaking bato, lumabas si Rahim. Hindi siya mukhang amo. Wala siyang suot na mamahaling damit. Nakasuot siya ng pangdisyertong damit at sa kanyang mga kamay ay isang lumang susi at isang maliit na bag. Huwag kayong gumalaw, sabi niya. Ang boses niya ay hindi galit, kundi puno ng isang kakaibang determinasyon. Ang mga tauhan ni Zainab ay nasa kabilang direksyon na. Sinadya kong iligaw sila. Tumingin ako sa kanya nang may halong galit at pagtataka. Bakit mo ginagawa ito, Rahim? Ikaw ang tatay ni Zainab. Bakit mo kami tinutulungan? Lumapit siya. Ang mga mata niya ay basa ng luha. Dahil ang batang yan ay hindi lang produkto ng eksperimento nila. Siya ang huling pagkakataon ko para itama ang lahat ng maling nagawa ko sa pamilya ko. Inabot niya sa akin ang susi. May sasakyang nakatago sa ilalim ng mga dampa sa Hilaga. Hindi iyon rehistrado sa kanila. Gamitin niyo yon. Iwanan niyo ang Riyadh. Bakit hindi ka sumama? Tanong ni Elena. Tumitig si Rahim sa direksyon kung saan nanggagaling ang ingay ng mga SUV ni Zainab. Dahil kailangan ng diversyon. Kailangan nilang maniwala na ako ang kasabwat niyo para hindi na nila kayo hanapin. Bago pa ako makatutol, niyakap ako ni Rahim. Isang yakap na puno ng pagsisisi at pagpapaalam. Pangako, Felicity, hindi mo na mararanasan ang lupit ng mansyong iyon. Magpakalayo-layo kayo. Hindi ko magawang lumingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa apoy ay parang paghila sa sarili ko palabas ng isang bangungot. Pero ramdam ko ang bigat sa bawat bahagi ng katawan ko. Si Rahim, ang taong nagbigay sa akin ng pag-ibig, na sa huli ay naging dahilan ng pagkakadiskubre ko sa katotohanan. Naging sakripisyo siya para sa kalayaan namin. Felicity, bilisan mo, sigaw ni Elena. Narating namin ang dampa na tinukoy ni Rahim. Isang lumang pick-up truck ang nakatago sa ilalim ng mga tuyong telang tarpaulin. Inilagay ni Elena ang mga gamit namin sa likod habang ako, nanginginig ang mga kamay, ay sumakay sa driver's seat. Hindi ako marunong mag-drive ng maayos, pero sa sandaling iyon, ang takot ang nagsilbing gasolina ko. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang pinaaandar ang makina. Jordan border, sagot ni Elena habang tinitingnan ang mapa sa cellphone niya. Doon ang tanging daan para makalayo sa jurisdiction ni Zainab. May mga kontak ako doon na tutulong sa atin na makakuha ng bagong identity. Habang binabaybay namin ang madilim at walang katapusang highway, ang isip ko ay hindi mapakali. Efren, ang asawa ko, ang pamilya ko. Paano ko haharapin ang katotohanan na ang batang dala ko ay bunga ng isang krimen?
Paano ko siya titingnan at tatawaging anak nang hindi naaalala ang mansyon ni Rahim, ang DNA test, at ang pagtataksil na hindi ko naman ginusto? Felicity, tawag ni Elena pagkalipas ng ilang oras na biyahe. Kailangan nating mag-usap tungkol sa bata. Kant, wala tayong dapat pag-usapan, Elena. Akin siya. Wala nang iba. Alam ko. Pero kailangan mong malaman ang epekto ng gamot na ipinainom sa iyo ng biyenan mo. Hindi lang ito basta surrogate procedure. Ang gamot na yon ay may side effect. Maaaring magkaroon ng komplikasyon ang bata pagkapanganak. Napapreno ako ng bigla. Huminto ang sasakyan sa gitna ng disyerto. Anong ibig mong sabihin? Ang pamilya ni Efren, gusto nilang maging perfect ang bata para sa kanilang transaksyon. Maaaring may mga enhancement na ginawa sa sinapupunan mo. Felicity, ang batang dala mo ay hindi lang ordinaryong bata. Siya ay itinuturing nilang asset. Napahawak ako sa tiyan ko. Ang sipa ng bata ay naramdaman ko. Mas malakas, mas mapilit. Parang sinasabi niya sa akin na hindi siya asset. Siya ay buhay. Hindi ko siya bibitawan. Mariin kong sabi. Kahit anong komplikasyon, kahit anong panganib. Siya lang ang natitirang totoo sa buhay ko. Biglang nag-vibrate ang dashboard. Isang tawag mula sa isang unknown number. Sinagot ko ito, ang boses ko ay puno ng pait. Zainab, hindi mo kami mahuhuli. Pero hindi si Zainab ang sumagot. Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Ang boses ni Efren. Pero hindi ito ang Efren na kilala ko. Ang boses niya ay malalim, walang emosyon, at tila may hawak na kapangyarihan. Felicity, asawa ko, sabi niya. Salamat sa pagdadala ng asset namin sa ligtas na lugar. Hindi mo kailangang tumakas. Ang totoo, kaming pamilya ni Rahim. Magkasosyo kami mula pa noong simula. Ang pagtakas mo ay bahagi lang ng kanilang huling test. Nanlaki ang mga mata ko. Ang lahat ng ito, ang pagtulong ni Rahim, ang pagtakas, ang bawat desisyon ko. Kasama pala sa plano nila? Ang liwanag ng helicopter ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa dilim ng gabi. Nakakasilaw, nakakabaliw. Ang busina ng sasakyan ay wala ng silbi. Ang ingay ng rotor ng helicopter ay parang isang higanteng hayop na handa kaming lamunin. Bumaba ang sasakyan. Hindi na ako makagalaw. Si Aling Rosa, ang biyenan kong dati, ay nakikita ko lang sa video call na nagluluto ng ulam. Ay naroon na ngayon. Suot ang mamahaling abaya. Mukhang isang reyna ng mga taong nagbebenta ng buhay. Felicity, anak, boses niya. Matamis pero kasing lamig ng yelo. Bakit mo pa kailangang magpakapagod sa pagtakbo? Hindi mo ba alam na ang bawat hakbang mo ay amin ng inaabangan? Lumabas si Elena sa kabilang pinto. Hawak ang kanyang baril. Pero agad siyang dinisarmahan ng mga armadong lalaki na bumaba mula sa helicopter. Hindi lumaban si Elena. Sa halip, tumingin siya sa akin nang may paghingi ng tawad sa kanyang mga mata. Patawad, Felicity, bulong niya. Bahagi lang ito ng kontrata ko para makalabas ako sa kulungan. Traidor. Lahat sila traidor. Ang mga taong akala ko ay kakampi ko. Mga tauhan lang pala, sa isang palabas na ako ang bida. Bakit? Tanong ko. Habang unti-unting lumalapit si Aling Rosa sa bintana ng sasakyan. Bakit niyo ginawa ito sa akin? Anak niyo ang bata. Asawa niyo ako. Humalakhak si Aling Rosa. Isang tunog na puno ng pandidiri. Asawa?
Isa ka lang sisidlan, Felicity. Isang incubator na may tamang DNA para sa negosyong matagal na naming inaasam. Si Efren, hindi mo siya asawa. Siya ang nagsilbing middleman para mahanap ka. Ang motor na hinihingi niya, yun ang pambayad sa mga fixer na nagpalabas sa'yo ng bansa para mapunta ka sa mga kamay ni Rahim. Ramdam ko ang pagguho ng mundo ko. Ang bawat sentimong ipinadala ko. Ang bawat luha ko. Ang bawat gabi ng pagtitiis. Lahat ay kinolekta nila para ipuhunan sa katawan ko. Ilabas niyo siya, utos ni Aling Rosa sa mga tauhan. Pilit akong hinila palabas ng sasakyan. Habang kinakaladkad nila ako patungo sa helicopter, tumingin ako kay Elena. Hindi siya tumingin sa akin. Ang mga lalaki ay pilit na inilalayo ang aking mga kamay mula sa aking tiyan. Huwag! Pakiusap! Sigaw ko. Huwag niyo siyang sasaktan. Hindi namin siya sasaktan, sabi ni Aling Rosa habang hinahaplos ang pisngi ko. Papakainin namin siya ng maayos, palalakihin siya sa karangyaan, at balang araw, siya ang magmamay-ari ng lahat ng lupang kinuha namin sa pamilya mo sa Pilipinas. Ang lupang dati mong tinapakan, siya ang magiging amo. Habang pinapasok nila ako sa loob ng helicopter, isang muka ang nakita ko sa malayo. Nakatayo sa tuktok ng isang burol. Nakamasid sa amin. Si Rahim. Buhay siya. Hindi siya namatay sa pagsabog. Nakatayo siya doon, nakasuot ng itim, at dahan-dahang tinanggal ang kanyang maskara. Ngumiti siya. Hindi pala siya ang nagligtas sa akin. Siya ang mastermind na nakikipagkumpetensya kay Zainab at Aling Rosa para sa kontrol sa bata. Ang pagtakas na binigay niya sa akin ay isa lang paraan para mailayo ako sa mga tauhan ni Zainab at maibigay ako sa mga tauhan ni Aling Rosa. Sa loob ng helicopter, kinuha ni Aling Rosa ang isang sedative. Matulog ka na, Felicity. Paggising mo, nasa Pilipinas na tayo. At sisiguraduhin naming hinding-hindi mo na muling makikita ang labas ng mansyon namin. Habang pilit na pumipikit ang mga mata ko, naisip ko, ito na ba ang dulo? O may isa pa bang lihim na hindi nila alam tungkol sa bata? Ang dilim ay hindi dumating bilang antok. Ito ay dumating bilang isang mabigat na kumot ng kawalan ng malay. Sa loob ng helicopter, ang huli kong naramdaman ay ang pagdampi ng malamig na karayom sa aking braso. At pagkatapos, wala na. Nagising ako sa isang silid na puting-puti. Ang amoy ay hindi na disyerto. Amoy ospital. Amoy antiseptic. May mga makinang tumutunog sa tabi ko. Beep, beep, beep. Ang ritmo ng aking puso at ang mabilis na tibok ng isa pang buhay sa loob ko. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay, pero nakatali ang mga ito sa gilid ng bakal na kama. Gising na siya. Boses iyon ni Aling Rosa. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatayo siya sa bintana, nakatanaw sa labas. Mula sa kinatatayuan ko, nakikita ko ang mga puno ng niyog. Pilipinas. Nakauwi na kami. Nasaan ako? Tanong ko. Ang boses ko ay parang basag na salamin. Nasa bahay, Felicity. Ang bahay na matagal mo nang kinalimutan, sagot niya habang humaharap sa akin. Wala na si Efren. Wala na ang mga amo mo sa Riyadh. Dito, ang batas ay ang pamilya ko. Anong balak niyo sa akin? Lumapit siya sa akin. Hawak ang isang maliit na tablet. Ipinakita niya sa akin ang screen. Ipinapakita nito ang isang real-time feed ng isang silid. Doon, nakita ko si Efren. Nakaupo siya sa isang mesa, puno ng pera sa harap niya, pero ang mukha niya
ay walang bahid ng saya. Para siyang isang bilanggo sa sarili niyang karangyaan. Ang asawa mo ay bayad na. Ang lahat ng utang niya ay binurako na. Ang kailangan na lang namin ay ang bata. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang doktor. Hindi siya mukhang doktor. Malamig ang mga mata niya. Parang katulad ng mga tauhan ni Rahim sa Riyadh. Handa na ang anesthesia, madam, sabi ng lalaki. Nayanig ako. Hindi, pakiusap. Huwag niyo siyang kunin. Anak ko siya. Anak mo? Tumawa si Aling Rosa. Felicity, ang batang yan ay hindi tao sa paningin ng batas. Siya ay isang biological investment. Sa oras na mailabas namin siya ng ligtas, wala ka ng silbi. Magiging malaya ka na o kung gugustuhin mo, maaari kang manirahan sa probinsya habang buhay ng may sustento. Habang inihahanda nila ang karayom, napansin ko ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng unan ko. Isang maliit na piraso ng papel na ipinasok ni Elena bago kami maghiwalay sa sasakyan. Hindi ko ito napansin noon. Dahan-dahan, habang abala ang mga tao sa paligid, kinuha ko ito gamit ang aking mga daliri na pilit na kumakawala sa pagkakatali. Binuksan ko ito ng palihim. Isang maikling mensahe. Ang gamot na itinurok sa'yo ay hindi pampatulog, kundi pampabilis ng paglaki ng bata. Kapag naramdaman mo ang matinding sakit, kagat mo ang iyong dila. May lason sa loob ng iyong bibig na nakuha ko sa kusina ni Rahim. Gamitin mo ito bilang huling sandata. Lason. Tumingin ako sa doktor na lumalapit. Ang sakit sa tiyan ko ay nagsimula nang humapdi. Isang senyales na gumagana ang gamot nila, na nagpapadali sa paglabas ng bata. Felicity, huminga ka ng malalim, utos ng doktor. Tumingin ako kay Aling Rosa. Nakita ko ang pananabik sa mga mata niya. Gusto nilang makuha ang asset nila. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang susi na naiwan sa mesa ng doktor. Kung lalasunin ko sila ng sabay-sabay, may pagkakataon pa ba akong makalabas ng buhay? O sabay-sabay kaming babawian ng buhay ng batang ito? Ang doktor ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakawala ang lason sa kanyang mga mata, habang ang kanyang paghinga ay nagiging pasigaw na ungol. Si Aling Rosa, na kanina lang ay nakangisi, ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Anong ginawa mo? Baliw ka na ba? Sigaw niya habang umatras palayo sa akin. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Gamit ang lakas na hindi ko alam kung saan nanggaling, hinila ko ang aking mga kamay hanggang sa makawala ang isa sa aking pulso. Sa isang mabilis na kilos, abot ko na ang susi sa mesa. Binuksan ko ang posas sa aking kabilang kamay. Ang sakit sa tiyan ko ay tumindi. Isang matalas at nakakakilabot na hapdi. Ang bata. Alam kong oras na, pero hindi ko maaaring hayaang makuha nila siya. Felicity, bitawan mo yan. Banta ni Aling Rosa habang kinukuha ang kanyang telepono. Marahil ay tumatawag ng mga gwardya. Hindi ito sa inyo, sigaw ko. Tumalon ako mula sa kama, kahit na halos hindi ko na maigalaw ang aking mga binti dahil sa tindi ng hapdi. Nang marating ko ang pinto, hinarang ako ng dalawang malalaking lalaki, nakakapasok lang. Pero sa likod nila, isang figura ang biglang lumitaw. Si Elena. May hawak siyang fire extinguisher. Buga. Puti ang naglipana sa silid. Ang mga gwardya ay nabulag at nagkagulo. Dito, sigaw ni Elena. Tumakbo kami patungo sa fire exit. Ang bawat hakbang ko ay parang may tumutusok
sa aking puson. Elena, hindi ko na kaya. Lalabas na siya. Kaya mo yan, Felicity. Konti na lang. Narating namin ang rooftop ng gusali. Ang hangin ng gabi ay malamig. At sa baba, nakita ko ang mga sasakyan ng mga gwardiya na pinalilibutan ang gusali. Patibong. Walang takasan, Felicity. Ang boses ni Aling Rosa mula sa pintuan ng rooftop, kasama ang mga armadong tauhan. Tumalikod ako. Nasa bingit kami ng rooftop. Sa baba ay ang malalim na bakanteng lote na puno ng mga tuyong damo. Walang ibang paraan. Ibigay mo ang bata at baka mabigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Pakiusap ni Aling Rosa, ang boses ay nanginginig sa takot na mamatay ang investment nila. Tumingin ako kay Elena. Elena, salamat sa lahat. Pero kailangan ko nang gawin ito ng mag-isa. Anong gagawin mo? Tumingin ako kay Aling Rosa. Sabi mo, ang batang ito ay asset. Sabi mo, kukunin niyo siya dahil sa lupa at pera. Pero ang batang ito ay anak ko. Kung hindi siya magiging malaya sa mundong ito, hindi ko siya hahayaang maging alipin niyo. Sa isang iglap, kinuha ko ang isang bote ng kemikal na nakita ko sa tray ng doktor kanina. Hindi ito lason, kundi isang matapang na panlinis na kinuha ko sa mesa. Ibuhos ko ito sa mga dokumentong hawak ni Aling Rosa. Kung gusto niyo ang asset, kunin niyo. Itinapon ko ang mga dokumento sa apoy ng isang malapit na generator. Ang papel ay mabilis na nilamon ng apoy. Hindi, sigaw ni Aling Rosa. Sa gitna ng pagkagulo nila, tumalon ako sa direksyon ng malambot na bunton ng mga materyales sa baba. Bit-bit ang lahat ng lakas na natitira sa akin. Ang bawat paghinga ko ay parang paghila ng bubog sa aking lalamunan. Ang paligid ay malabo, isang pinaghalong anino at malamig na semento. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay nakakubli sa ilalim ng anino ng isang baseball cap. Sino ka? Ulit ko. Pilit na iniusog ang aking katawan palayo. Kahit na ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding kirot sa aking puson. Nasaan ang anak ko? Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay. Hindi siya armadong lalaki. May hawak siyang isang mainit na kumot. Sa loob nito, naroon ang isang maliit na nilalang. Ang sanggol na kanina lang ay narinig kong umiyak. Ang anak mo ay ligtas, sabi ng lalaki. Ang boses niya ay hindi banta. Ito ay pamilyar. Inalis niya ang kanyang takip sa ulo. Nanlaki ang mga mata ko. Si Rahim. Pero hindi ang Rahim na nakilala ko sa Riyadh. Ang kanyang buhok ay ginupit ng maikli. At ang kanyang mukha ay may malalim na sugat na nagbibigay sa kanya ng hitsura ng isang taong dumaan sa impyerno at bumalik. Rahim? Akala ko patay ka na sa pagsabog. Bulong ko. Ang pagsabog ay bahagi ng plano para mabura ako sa listahan ni Zainab at ni Aling Rosa. Paliwanag niya habang dahan-dahang inilalapit sa akin ang sanggol. Felicity, ang digmaang ito ay hindi tungkol sa lupa o pera lang. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng mga taong nag-iisip na kaya nilang bilhin ang bawat buhay. Kinuha ko ang sanggol. Napakaliit niya. Napakabigat ng kanyang presensya sa aking mga bisig. Ang kanyang mga mata ay unti-unting bumukas. Mga mata na kasing lalim ng sa akin. Sino ang mga taong parehong panig na tinutukoy mo? Tanong ko. Ang mga taong nag-oorganisa sa likod ng mga dokumentong sinunog mo, sagot ni Rahim.
Si Elena ay hindi lang isang kasabwat. Siya ay isang undercover agent mula sa isang organisasyon na matagal nang nagmamanman sa operasyon ng pamilya ni Efren at Zainab. Ang pagkakaiba? Ang organisasyong ito ay hindi gustong makuha ang asset. Gusto nilang ilantad ang lahat ng krimen. Biglang umaling-awngaw ang tunog ng sirena sa malayo. Hindi iyon kay Aling Rosa. Iyon ay sirena ng mga awtoridad, ng mga pulis na totoo. Hindi ang mga bayarang gwardiya. Kailangan mo nang pumili, Felicity, sabi ni Rahim, habang iniaabot sa akin ang isang pasaporte at tiket. Ang tiket na ito ay patungong Canada. Doon may mga taong maghihintay sa iyo. Hindi ka na si Felicity. Hindi mo na kailangang maging surrogate o asawa ng isang traidor. Maaari ka nang maging ikaw. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko, ang luha ay nagsimula ng dumaloy sa aking pisngi. Bakit mo ako tinutulungan pagkatapos ng lahat? Tumingin si Rahim sa sanggol at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na pagsisisi. Dahil sa gitna ng lahat ng laro, ako ang naging mitya ng pagkawasak mo. Ito ang tanging paraan para mabura ang bahagi ng utang ko sa iyo. Tumingin ako sa paligid. Naroon si Elena, nakatayo sa dilim, nag-aabang sa akin. Siya pala ang Link. Ano ang mangyayari sa iyo? Tanong ko. Mananatili ako rito. May mga bagay pa akong kailangang tapusin. Ang pamilya ni Zainab at Aling Rosa, hindi sila titigil hanggat may natitira sa kanila. Kailangan kong siguraduhin na hindi na nila tayo kailanman hahabulin. Hindi pa tapos ang laban. Ang asawang akala ko ay biktima rin, ay tila may sariling plano sa gitna ng lahat. Elena, bulong ko. Hindi ba tayo nag-iisa? Hindi, sagot ni Elena habang nilalagyan ng trangka ang pintuan ng van. At ngayon pa lang natin malalaman kung sino ang totoong kalaban. Ang hangin sa loob ng van ay kasing lamig ng sementeryo. Ang ngiti ni Efren mula sa bintana ng katabing sasakyan ay hindi ngiti ng isang asawang nagbabalik loob. Ito ay ngiti ng isang manlalaro na kabisado ang bawat tira ng kalaban. Elena, paandarin mo na. Sigaw ko, habang mahigpit na niyayakap ang sanggol, ngunit hindi gumalaw ang sasakyan. Lumingon ako kay Elena. Ang kanyang muka, na dati ay puno ng determinasyon, ay ngayon ay blangko. Inilabas niya ang kanyang phone at may itinipa. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid namin. Isang signal jammer. Mapatawad, Felicity, mahinang sabi ni Elena. Ang organisasyong kinabibilangan ko, hindi rin sila santo. Ang layunin nila ay hindi hustisya, kundi kontrol. Ang sanggol na dala mo? Siya ang susi sa teknolohiyang binuo ng pamilya ni Rahim. Hindi ka nila hahayaang makapunta sa Canada. Nanlaki ang mga mata ko. Ang lahat ng aking nakilala, ang bawat tulong na akala ko ay pagkalinga, ay isa lamang bahagi ng isang mas malaking chess game. Biglang bumukas ang pinto ng van. Pumasok si Efren. Ang amoy niya ay hindi na amoy tabako at alat ng dagat ng probinsya. Siya ay amoy mamahaling cologne. Ang amoy ng taong matagal nang nagpapanggap. Felicity, ang galing mong umarte, sabi niya habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ko. Ang hawak niya ay hindi naglalambing. Ito ay mapang-uri, parang sinusukat ang halaga ng buhay ko. Salamat sa pagdala sa bata sa lugar na ito. Akala ko kailangan pa kitang hanapin sa mga bundok ng Asir. Ikaw, pabulong kong sabi. Ang boses ko ay nanghihina sa tindi ng pagtataksil.
Ikaw ang mastermind? Lahat ng ito, ang pagpapadala mo sa akin sa Riyadh, ang pagpapahirap sa akin, lahat ng ito ay plano mo? Tumawa si Efren, isang tawa na walang tunog ng tao. Ang lupain nyo sa probinsya ay may mga mineral na kailangan ng mga investors ko. Ang bata, siya ang magiging muka ng korporasyon na magmamay-ari ng lupaing yon. Sa legal na usapin, ang batang ipinanganak sa labas ng kasal ay kailangang dumaan sa akin, ang ama, para sa legal documentation. At dahil ikaw ay patay na sa record ni Zainab at ni Aling Rosa, wala nang maghahabol sa bata kundi ako. Tumingin ako sa paligid. Si Elena ay lumabas na ng van at nakatayo sa tabi ni Efren. Hawak ang isang maliit na case. Ang DNA test results na kinuha namin kanina. Anong gagawin niyo sa akin? Tanong ko. Ang bata ay mapupunta sa amin. Sagot ni Efren. Ikaw? Hindi kita papatayin. Masyado kang mahalaga para maging test subject sa susunod na mga phase ng proyektong ito. Magiging patient zero ka sa isang bagong clinical trial na gagawin namin sa isang pasilidad na hindi mo na kailanman matatakasan. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ng mga gwardiya sa balikat ko. Pero sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang bagay sa ilalim ng aking suot. Ang maliit na tracer na palihim na inilagay ni Rahim sa bag ko bago kami naghiwalay. Hindi siya sumuko. Alam niyang ito ang mangyayari. Efren, sabi ko, tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata. Akala mo ba nanalo ka na? Ang pamilya ni Rahim, hindi sila basta-basta susuko. At ang mga taong pinagkakatiwalaan mo, may sarili ring agenda. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Efren. Boom! Isang pagsabog ang yumanig sa lugar. Hindi sa amin, kundi sa mismong van na kinalalagyan ni Aling Rosa at Zainab sa malayo. Ang liwanag ay bumalot sa gabi. Ang pamilyang akala kong kakampi ni Efren ay nilusob na pala ni Rahim. Ngayon na! Sigaw ko kay Elena. Pero hindi kay Elena na traidor, kundi sa isang taong lumabas mula sa anino ng van. Si Rahim. Habang tumatakbo kami patungo sa dilim, narinig ko ang huling salita ni Efren bago siya lamunin ng apoy. Hindi ito ang dulo, Felicity. Hindi mo siya mailalayo sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang bagay sa aking bulsa. Isang USB drive na palihim na naipasok ni Elena sa akin. Ano ang laman nito? At bakit ito ang dahilan kung bakit pilit kaming pinapatay ng lahat ng panig? Ang bawat hakbang ko sa madilim na gubat ay parang pagtakas mula sa sarili kong multo. Hawak ko ang USB drive na parang isang kumikinang na bala sa gitna ng kadiliman. Hindi ko alam kung ano ang laman nito, pero alam ko, ito ang dahilan kung bakit lahat sila ay handang pumatay. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nararating ang safe house. Utos ni Rahim. Ang boses niya ay malat, humihingal. Rahim, bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko habang humihinto sandali para huminga. Ang sanggol sa aking mga bisig ay nakatulog na. Isang himala sa gitna ng gulo. Sabi ni Efren, kasosyo mo sila. Sabi niya, bahagi ka ng lahat ng ito. Tumigil si Rahim sa paglakad. Lumingon siya sa akin. Ang mukha niya ay puno ng pagod na hindi nakukuha ng pahinga. Mali ang sinabi ni Efren. Dati, oo. Ang pamilya ko ang nagtayo ng teknolohiyang yan. Pero nang malaman ko kung para saan ito gagamitin, ang paggawa ng mga asset para sa kapangyarihan, diyan ako lumaban.
Ang pagsabog sa Riyadh. Iyon ang paraan ko para maputol ang koneksyon nila sa akin. Ang lahat ng ginawa ko, pati ang pagpapanggap na kalaban, ay para mailigaw sila. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala, pero sa sandaling ito, siya na lang ang tanging kakampi ko. Ano ang laman ng USB? Tanong ko. Ang listahan. Maikling sagot niya. Listahan ng lahat ng mataas na opisyal at korporasyong sangkot sa proyektong ito. Hindi lang ito basta dokumento, Felicity. Ito ang bomba na wawasak sa buong operasyon nila sa Pilipinas at Middle East. Bigla, may narinig kaming tunog ng mga drone sa itaas. Hindi lang sila naghahanap. Nag-i-scan sila. Nakita na nila tayo. Bulong ni Elena. Nakasunod lang pala namin nang hindi ko namamalayan. Hindi na tayo makakalayo sa paanan ng bundok. Kailangan na nating ilabas ang impormasyon. Paano? Tanong ko. Ito, sagot ni Elena habang itinuturo ang isang maliit na transmitter na nakatago sa loob ng USB. Kailangan nating i-upload ito sa isang server na hindi nila kayang i-hack. Pero kailangan mo ng internet connection na satellite-based. Ang pinakamalapit na tower ay nasa kampo ni Aling Rosa. Napatigil ako. Kampo ni Aling Rosa? Mababaliw na ba kayo? Babalik tayo sa kuta ng kaaway? Iyan ang pinaka-hindi nila inaasahan, ani Rahim. Doon sila pinakakampante. Doon ang server na ginagamit nila para sa global broadcast ng operasyon nila. Habang naglalakad kami pabalik sa direksyon ng kampo, nakaramdam ako ng kakaibang tapang. Hindi na ako ang babaeng nanginginig sa takot sa Riyadh. Ako na ang babaeng handang sunugin ang lahat para sa anak ko. Pagdating namin sa paligid ng kampo, nakita namin ang matinding seguridad. Pero si Rahim, gamit ang kanyang master key, ay binuksan ng isang secret tunnel na siya mismo ang nagdisenyo. Pagpasok namin sa server room, nakita ko ang isang monitor na puno ng data, mga pangalan, mga petsa, at ang mga muka ng mga babaeng naging biktima. Nakita ko ang pangalan ko. Project Felicity. Phase 4. Success. Success? Bulong ko. Ano ang Phase 4? Binuksan ni Elena ang huling file. Phase 4 ay ang pag-transfer ng consciousness at memory pattern ng isang elite sa sanggol na dala mo. Hindi lang sila kukuha ng bata, Felicity. Gusto nilang burahin ang pagkatao ng anak mo para palitan ito ng iba. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ang anak ko. Hindi nila magagawa yan. Galit kong sabi habang isinasaksak ang USB sa main server. Downloading, 10%, 30%, shoot. Sinasabi ko na nga ba, babalik ka rito, Felicity. Sabi ni Efren habang ikinakasa ang kanyang baril. Pero masyado kayong mabagal. Ang transfer ay magsisimula na sa loob ng 5 minuto. At sa oras na matapos yun, ang batang yan ay hindi na anak mo. Tumingin ako sa progress bar. 60%. 5 minuto. Paano kami tatagal ng 5 minuto sa harap ng mga taong ito? Ang 60% ay tila gumagapang. Bawat segundo ay isang habambuhay. Elena, harangan mo ang pinto! Sigaw ni Rahim habang hinuhugot ang kanyang sariling baril. Hindi na nag-alinlangan si Elena. Nagtapon siya ng isang smoke grenade sa paanan ng mga gwardya. Umaling-aungaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng maliit na silid. Ang ingay ay nakakabingi, ang usok ay nakakasulasok, pero hindi ako humiwalay sa monitor. 80%. Felicity, gumalaw ka na! Sigaw ni Rahim habang nakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ni Efren. Kapag natapos yan,
Kailangan nating sirain ang main circuit. Si Efren, sa gitna ng usok, ay nakita ko. Hindi siya nagpapaputok. Naglalakad siya ng dahan-dahan patungo sa akin. Parang isang maninila na sigurado sa kanyang huli. Felicity, bitawan mo yan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang teknolohiyang ito ang magbibigay sa atin ng walang hanggang yaman. Bakit mo ipagpapalit ang kinabukasan natin sa isang prinsipyong wala namang saysay? Prinsipyo? Sagot ko habang humahaplos sa tiyan ko. Anak ko ito, Efren. Hindi ito pera. Hindi ito yaman. Anak. Humalakkak siya. Simula nang malaman ko ang resulta ng Phase 4, hindi ko na siya itinuring na anak. Siya ay susi. 75%. Naramdaman ko ang malamig na dulo ng baril ni Efren na nakadampi sa sentido ko. Huling babala. I-abort mo ang download o? Hindi. Sigaw ni Rahim mula sa malayo bago siya matamaan sa balikat at bumagsak sa sahig. 79%. Sa isang iglap ng pagkakataon, nang ililihis ni Efren ang tingin niya kay Rahim, kinuha ko ang main power cable ng server at pilit itong hinugot ng buong lakas. Ang spark ng kuryente ay tumalsik sa mukha ni Efren, dahilan para mapaatras siya. 100%. Tapos na, sigaw ni Elena. Naka-upload na sa lahat ng major news outlets sa buong mundo. Tumigil si Efren. Ang mukha niya ay namutla. Narinig namin ang mga sirena ng mga helikopter ng mga awtoridad sa labas. Hindi sa pamilya, hindi sa mga traidor, kundi sa mga totoong tagapagpatupad ng batas na matagal nang hinihintay ang upload na ito. Tapos na ang laro, Efren, sabi ko. Hawak ang USB drive na parang isang tropeo. Pero hindi siya sumuko. Kinuha niya ang detonator mula sa bulsa niya. Kung hindi ko makukuha ang yaman, walang makakakuha nito. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang humila sa akin patungo sa isang emergency chute. Felicity, talon, sigaw ni Rahim. Tumalon kami habang ang buong gusali ay nilalamon ng apoy. Sa pagbagsak namin sa hangin, ang tanging naiisip ko ay, ito na ba ang wakas? O ito na ang simula ng tunay na kalayaan? Ang huling nakita ko bago ang dilim ay ang mga mukha ng mga pulis na sumasalubong sa amin, habang si Efren ay naiwan sa loob, kasama ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Ang pagbagsak ay hindi masakit. Ito ay parang paglipad sa gitna ng isang bagyo. Nang bumagsak kami sa safety net ng mga bumbero na nakahanda na sa ibaba, ang buong paligid ay naging isang malaking kaguluhan ng mga ilaw, sigawan, at mga taong nagtatakbuhan. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang unang nakita ko ay ang maasul na langit ng madaling araw. Tapos na ang gabi. Tapos na ang Riyadh. Tapos na ang lahat. Felicity. Si Elena ang nasa tabi ko. Hingal na hingal. Pati sugat sa noo. Pero buhay. Sa di kalayuan, nakita ko ang mga pulis na kinakaladkad si Efren palabas ng nagbabagang gusali. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking naniwala akong asawa ko, ay wala nang natira, kundi ang kanyang puot. Nakita ko ang mukha niya. Wala na ang mamahaling cologne. Wala na ang ngiti ng manlalaro. Ang natira na lang ay ang mukha ng isang talunang hindi matanggap ang katotohanan. Nasaan si Rahim? Tanong ko. Tumingin si Elena sa direksyon ng nasusunog na gusali. Hindi siya nakalabas, Felicity. Binalikan niya ang mga dokumento
sa loob ng server room para siguraduhing walang maiiwan na backdoor access ang mga kalaban. Napaupo ako sa damuhan. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiyak o tumawa. Ang taong naging dahilan ng pagkapahamak ko, siya rin pala ang naging susi sa paglaya ko. Felicity. Tawag ng isang boses. Isang opisyal ng gobyerno ang lumapit, kasama ang ilang mga doktor. Ligtas na kayo. Ang USB drive na hawak nyo ay sapat na para sa isang malawakang pag-aresto. Ang mga taong kasangkot sa Phase 4 ay hindi na makakakilos kailanman. Binigyan nila ako ng kumot at tubig. Habang iniinom ko ang tubig, naramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa loob ng tiyan ko. Buhay. Ang bata ay buhay at malusog. Lumipas ang mga buwan. Ngayon, nakaupo ako sa harap ng isang maliit na bahay sa gilid ng dagat sa Canada. Tahimik. Walang alikabok ng Riyadh. Walang usok ng mga pagsabog. Sa aking kandungan, hawak ko ang isang sanggol na may mga matang kasing lalim ng dagat. Ang batang nagpapaalala sa akin na sa gitna ng bawat pagtataksil at kasinungalingan, may isang bagay na nananatiling totoo. Pinangalanan ko siyang Pag-asa. Isang umaga, may dumating na liham sa aking pintuan. Walang return address. Pagbukas ko, may isang maliit na piraso ng papel sa loob. Ang kalayaang pinaglaban mo ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa batang hindi kailanman magiging asset ng kahit sino. Ingatan mo siya. Hindi ito pirma ni Rahim. Hindi ito pirma ni Efren. Alam kong ang boses na nasa likod ng liham na iyon ay ang boses ng isang taong matagal nang naghihintay na mabura ang lahat ng kasalanan ng nakaraan. Tumayo ako at naglakad patungo sa dalampasigan. Sa malayo, nakita ko ang isang barko na tila papunta sa direksyon ko. Sa bawat paghampas ng alon, nararamdaman ko ang kapayapaan na akala ko ay imposible ko nang makamit. Cliffhanger. Habang nakatanaw ako sa dagat, isang anino ang lumitaw sa likuran ko. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang pabango ng tabako at lumang libro. Ang amoy ng Riyadh na akala ko ay iniwan ko na. Felicity! Bulong ng boses. Lumingon ako. Si Rahim. Nakatayo siya doon. Hindi na sugatan. Hindi na nagtatago. Pero ang kanyang mga mata ay hindi na mapaglaro. Siya ay isang taong dumating para magpaalam ng tuluyan. Buhay ka? Tanong ko. Ang mga multo ay hindi namamatay, Felicity. Sila ay naghihintay lamang ng tamang panahon para maging tao muli, sabi niya. Dito ako para sa huling hiling. Gusto kong makilala ang bata. Pagkatapos, hinding-hindi mo na ako makikita. Tumingin ako sa anak ko, tapos kay Rahim. Ang nakaraan ay pilit na gustong bumalik, pero ang kinabukasan ay nasa mga kamay ko na. Hahayaan ko ba siyang lumapit o tatakbo na naman ako? Sa gitna ng hangin ng dagat, naramdaman ko ang pagbitaw ko sa lahat ng takot. Kilalanin mo siya, sabi ko. Pero ito ang huling beses na ang nakaraan ay tatapak sa buhay ko. At sa paghakbang ni Rahim palapit, alam ko, ang kwentong ito ay hindi na tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa pagpapatawad sa sarili na pinakamahirap gawin.